maraming Pilipino ang naghihirap sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Yan po ang isiniwala, mga kaboses, ni Attorney Salvador Panelo, ang former Chief Presidential Legal Counsel ni former President Rodrigo Duterte. Ayon po dito sa artikulong ito, mga kaboses, mas dumami pa nga ang mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa ilalim ng Administrasyong Marcos na pumalo sa mahigit 2 milyong individual itong Enero 2025. Mas mataas kumpara sa nakaraang buwan. Ayon ho yan sa Philippine Statistics Authority. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw, mga kaboses. Vox Populi PH po, welcome po sa inyong lahat. At ako po si Vox Biz, inyong mga kasama, magbibigay po sa inyo ng analysis, mga kaboses, regarding po sa mga napapanahong issue o napapanahong issue ng ating lipunan, mga kaboses. Ito nga ba hong kahirapan na sinabi ho, mga kaboses, sa Attorney Panelo sa isang interview dyan ho sa SMNI, mga kaboses? Totoo nga ba ito, no? Na naghihirap ang mga mas lalong naghihirap po ang mga Pilipino sa ilalim mo ng Marcos administration? Ano po? Magbabase po tayo sa talagang data, mga kaboses, para sagutin ito nga hong sinabi ito. And very alarming, mga kaboses, kung ano nga bang ginagawa talaga ng ating gobyerno ngayon. Mga kaboses, o bakit lumabas ang datos na ito na talagang naghihirap na yung taong bayan? Akala ko ba ay bagong Pilipinas? Sa lumalalang estado ho ng ekonomiya ng Pilipinas, hindi na ho katakataka ang ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na mahigit 2 milyong Pilipino ang walang trabaho o negosyo ngayong Enero, mga kaboses. Tingnan nyo ho yan. Imagine, 2 milyon na mga Pilipino ang ngayon ho ay walang trabaho. Talagang naghihirap yan kasi wala yung trabaho. Ano ba purpose? Bakit nagtatrabaho? Is to survive. Mga kaboses? Yan ho yung unang kailangan ho ng tao para po siya ay mabuhay dito sa bansang ito. Ngunit, nahihirapan ho sila ngayon makapaghanap ng trabaho. Ayon ho yan sa Philippine Statistics Authority, mga kaboses. Yan po ang datos kung saan po nakikita ho natin kung ano talaga yung nangyayari ngayon sa bawat Pilipino, mga kaboses. Ang masakit, imbis na bumaba ho yung unemployment, lalo pa hong tumaas ang bilang ng walang hanap buhay. Ang tanong, ano nga ba ang konkretong solusyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa problemang ito? Sa kabila ho ng mga ipinagmamalaking economic gains ng gobyerno, mga kaboses, ang katotohanan ay maraming Pilipino hong naghihirap. Tingnan niyo ho ang lipunan natin. Hindi ito matatagpan ng propaganda o grandiosong mga press release, mga kaboses. Kasi kung doon tayo sa kanilang mga media, ay napakaganda talaga ng mga programa nila. Hindi talaga nakikita doon, mga kaboses, yung mga tao, yung mga Pilipino ho na gutom, mga kaboses. Kasi sa kanila yan Pero kung titingnan ho natin yung datos, yun hong nasa ground talaga, mga kaboses, makikita ho natin yung talagang nangyayari po sa ating lipunan. Hindi rin ito mababago ang realidad ng araw-araw na pagsirit ng presyo ng bilihin at kakulangan ng oportunidad sa trabaho. Hindi rin lingid, mga kaboses, sa kaalaman ng publiko na ang mismo Department of Agriculture ay tinukoy, kung natatandaan nyo sa last episode natin, mga kaboses, tinukoy ni Ombudsman Samuel Martires na bilang isa sa pinakakurap na ahensya ng gobyerno na matatandaan natin, mismo si Pangulo Marcos Jr. ang nangako ng 20 pesos per kilo ng bigas. Isang pangakong hanggang ngayon ay hindi pa rin natupad, mga kaboses. Kung natatandaan nyo po, talagang natatandaan nyo yan, yan yung pangakong napako, mga kaboses. Ngayon po, ito nga isiniwalat ni Ombudsman Martires na pinakakorap na ahensya raw ng gobyerno itong DA, mga kaboses. Sa halip na pagbutihin ang sektor ng agrikultura, patuloy yung pagtaas ng presyo ng bigas, bumabagsak ang lokal na produksyon at lumalala ang smuggling ng mga agricultural products.
Naging biktima ng kapabayaan ho ang ating mga magsasaka na siyang dapat ho sanang inaalagaan ho ng ating gobyerno, mga kaboses. Yan ho yun sana, yung dapat priority ng ating gobyerno, pero hindi. Priority na nila, mga kaboses, dahil may makokorap sila. Yun nga sana ho, mga kaboses, yung inaalagaan ng ating gobyerno. Pero sabi ho ng ombudsman, na pinakakurap ho na ahensya pa, mga kaboses, yung inaasahan ho natin na magbibigay ng food security ho, mga kaboses, sinabi ng ombudsman na sila ho yung pinakakurap, mga kaboses. So saan tayo pupunta mga Pilipino? Saan tayo pupunta? Mga kaboses? Napakalaking usapin ho ito, mga kaboses, lalo na ho itong kahirapan. Habang sila po, mga kaboses, ay patuloy ho na yumayaman, tayo ho rito sa baba ay patuloy ho naghihirap, mga kaboses. Bakit kaya ganun? Bakit ganun na lang kaya palagi, mga kaboses? Bakit ganun na lang kalabo palagi yung ating gobyerno? Mula noon hanggang ngayon, mga kaboses, ganun pa rin yung ating mga nararanasan, mga kaboses. Kaya ho, ito po siniwalat ho ni Attorney Panelo na mas marami ho ang naghihirap, mga kaboses, sa panahon ngayon ng Administrasyong Marcos. Ano kayo mga factor? Siyempre, korupsyon, mga kaboses, meron na yan. Noon pa man, hanggang ngayon, mga kaboses, andyan na yan. At ang isa pang indicator, mga kaboses, kung bakit tayo patuloy na naghihirap is yung patuloy na pag-aayuda sa atin. Yung pagbibigay ho ng ayuda ay isa hong indicator, mga kaboses, na tayo nung lahat na Pilipino ay kinakailangan ng buhayin sa pamamagitan ng ayuda kasi para bang wala na tayong pag-asa. At hindi ho dapat tayo maging masaya, mga kaboses, sa patuloy na pagbibigay ho nila ng ayuda na gamit ang pera ho natin at dinadala pa nila yung mga pangalan nila, mga kaboses. Hindi ho dapat tayo maging masaya dahil, mga kaboses, isa ho yung indicator na tayo po lahat ay naghihirap po sa ating bayan at kailangan na hong ayudahan. Kung hindi ho sana tayo, mga kaboses, ganito ang sitwasyon, hindi naman tayo ayudahan mabubuhay tayo sa sarili natin pagsisikap dito sa bayan. Makakasurvive tayo kung meron sana tayong trabaho, mga kaboses. Hindi sagot ang ayuda sa kahirapan, mga kaboses. Sana mga sustainable programa yung binibigay sa ating mga Pilipino. Pero naghahanap po ng solusyon yung ating gobyerno. Solusyon na sila lang din ho yung makaka-benefit, hindi ho tayo, mga kaboses. Ginagamit lang ho tayo ng ilan. Mga kaboses, yung sitwasyon natin bilang Pilipino, ginagamit lang ho ng ilan. Para gawin ho nilang propaganda, para gawin ho nilang pamamaraan para maging mabango yung kanilang pangalan. Lalo na ngayong eleksyon, mga kaboses. Paulit-ulit na ho tayo sa eleksyon. Paulit-ulit na ho nating ginagawa yung pagboto. Pero paulit-ulit pa rin po yung ating problema at lumalala pa ho, mga kaboses. Ngayon, kung yung mga tao, mga kaboses, na tinitake advantage yung mga politikong tinitake advantage yung ating kahirapan, na nararanasan ngayon, kung sila pa rin yung bubotohin natin, mga kaboses, ewan ko lang kung ano na mangyayari sa susunod pa natin ng mga henerasyon, mga kaboses. Kung ngayon nga, ikawawa na tayo, paano pa kaya yung susunod sa atin, mga kaboses? So, kailangan ho natin mag-analyze. May solusyon pa ba o patuloy na tayo maghihirap? Sa harap ng lahat ng ito, mga kaboses, nananatiling malabo ang direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas ramdam ho ng taong bayan ang bigat ng kahirapan at kawalan ho ng malinaw na solusyon mula ho sa gobyerno. Kaya nga ho, hindi ho sapat ang puro press con, puro photo ops. Ang kailangan ho ng taong bayan ay tunay na aksyon. Kung hindi ito mabibigyan ng konkretong solusyon, patuloy lamang ho tayo o patuloy lamang nalulubog sa kahirapan ang ating bansa, mga kaboses. Kayo po, ano pong masasabi ninyo dito po sa datos ito na patuloy hong naghihirap yung mga taong Pilipino at mas dumarami ho naghihirap sa panahon ho natin ngayon, mga kaboses? I-comment nyo ho sa baba yung lahat po ninyo na mga sentimiento, reaksyon, opinion, mga kaboses, para ho, mga kaboses, marinig ng taong bayan yung boses ninyo. Paki-like, subscribe, and share po, mga kaboses, sa atin pong YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Until sa susunod ho na episode natin, mga kaboses. God bless po, and the Vox Populi PH. Bye-bye.